Okay, isipin nyo to. Paano kung may isang lugar na hindi mo basta-basta mahahanap sa mapa, kahit gaano ka pa kagaling na mandaragat? Isang lugar na hindi mo pinupuntahan, kundi ito mismo yung naghahanap sa'yo. Tara, samahan nyo akong alamin ang kwento ng islang ito. At dyan mismo, nag-uumpisa ang buong kababalagahan. Hindi ito yung typical na tourist spot. Ito ay isang kapalaran, isang paanyaya na hindi mo pwedeng tanggihan. At sa oras na matagpuan ka nito, well, wala ka nang kawala. So ang kwento natin ay nagsisimula sa isang bihasang manlalayag na ang pangalan ay Arun. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong araw sa laot. Yun ang akala niya. Dahil may isang mahiwagang hamog na babago sa lahat. Imaginin nyo, isang hamog na sobrang kapal, na parang may sarili siyang buhay. Nilalamon niya lahat. Para kay Arun, na sanay na sa dagat, bigla na lang bumigay yung kompas niya. Parang biglang nag-glitch ang mundo. Pero alam niyo kung ano yung pinaka-creepy? Yung katahimikan. Sa gitna ng dagat, imposible na walang tunog, 'di ba? Pero dito, wala. As in zero sound. Walang alon, walang hangin, hamog lang. At mula sa gitna ng hamog na yon, isang isla ang dahan-dahang lumitaw. Siyempre, dahil sa pagtataka, bumaba si Arun sa islang to na wala naman sa mapa niya. At dito na niya napansin ang mga unang sinyales na may mali sa lugar. Hindi mga halimaw o multo ang sumalubong sa kanya, mas malala pa. Yung mga maliliit na detalye na parang off, yung hampas ng alon, sobrang bagal, parang naka-slow motion. Yung mga ibon sa itaas, paulit-ulit lang yung pattern ng lipad. Pati yung mga anino hindi tugma sa pwesto ng araw. Pero ang pinaka-nakakagulo sa lahat, may mga sariwang bakas ng paa. Ibig sabihin, may ibang tao roon. Sinundan niya yung mga bakas hanggang sa makarating siya sa isang parang abandonadong baryo. At sa loob ng isang kubo, sa gitna ng alikabok at mga lumang gamit, may isang bagay na pumukaw sa atensyon niya. Isang litrato. Ito yung tanong na magpapahinto sa mundo ni Aaron. Dahil yung sagot dito, mas imposible pa kesa sa islang kinatatayuan niya. Grabe, yung lalaki sa luma, kupas na litrato, ay siya, si Aaron mismo. Walang duda, parehong muka, parehong peklat sa kilay. Ang pinagkaiba lang, mas luma yung damit niya sa picture at yung nasa likod niya sa litrato, yung mismong isla kung nasaan siya ngayon. Paano nangyari yun? Habang gulong-gulo ang iisip ni Arun at hawak-hawak ang litrato, may boses na biglang bumasag sa katahimikan. At ang boses na to, alam niya ang lahat. Ito na, ang tinig ng isla. Bigla na lang may lumitaw na isang matandang babae. At sa simpleng tanong niya, parang binasa niya ang buong pagkatao ni Arun. Yung boses niya, mahinahon, pero parang dala niya ang bigat ng daan-daang taon. Alam niyang hindi ito ang unang beses ni Arun doon. Siyempre, todo tanggi si Arun, pero ngumiti lang yung babae. Yung boses niya ang nagkonfirma ng lahat, na para sa kanya, si Arun ay isa na lang ulit sa mga taong dumaan at paulit-ulit na dumadaan. Siya ang buhay na alaala ng islang ito. At dito na ay ipinaliwanag ng babae ang katotohanan. Ang isla pala ay hindi lang isang lugar. Isa itong bitag, isang time loop, isang siklo. Lahat ng napapapad dito, paulit-ulit nilang nararanasan ang parehong araw. Ang pagdating, ang pagtuklas sa litrato, at ang pagkalimot. Palaging bumabalik sa simula. Pero sa kabila ng parang walang katapusan na tong bangungot na to, may ibinigay na pagpipilian yung babae. May paraan para makatakas, pero may napakabigat na kapalit. Ayan ang alok niya. Napakasimple pero nakakatakot. Binigyan niya ng pag-asa si Arun. Pero kasabay nito, isang tanong. Ano ba ang handa mong isakripisyo para sa kalayaan mo? At ito ang masakit na kondisyon. Para makalaya, kailangan mo munang alalahanin lahat ng dahilan kung bakit mo gustong umalis, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga naghihintay sa'yo. At kapag buo na sila sa isip mo, kailangan mong iwanan lahat ng yon. Ang kapalit ng paglaya sa isla ay ang paglaya sa sarili mong pagkatao. Kailangan mong kalimutan ng lahat-lahat. So, eto na ang desisyon. Manatili sa isla na may alaala at ulit-ulitin ang lahat o umalis bilang isang taong walang pagkakakilanlan. At ito ang naging sagot niya. Yung litrato, yung nag-iisang ebidensya ng pag-iral niya sa islang yon, yung patunay kung sino siya. Dahan-dahan niyang binitawan. Simbolo ng kanyang pagsuko.
Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan si Arun na palutang-lutang sa dagat. Buhay, malaya na siya, pero isa na siyang blankong papel. Nang tanungin kung sino siya, ang tanging sagot niya, hindi ko maalala. At sa unang pagkakataon, totoo ang mga salitang yon. Natapos na ang paglalakbay para kay Arun, pero para sa isla, hindi pa. Dahil doon sa dalampasigan, nandun pa rin yung litratong iniwan niya. Tahimik lang, naghihintay. Naghihintay sa susunod na mandagagat na hahanapin ng isla at sa susunod na taong pupulot ito para umpisan muli ang buong siklo.